Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong gabi ay si Reverend Father John Zachary Hagisan OAR. Magsitayo po ang lahat. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. O come, let us adore him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Goddess every day, Lady of Montes, venite, Bethlehem. Legem angelo, venite adorens, venite adore, os hominum, o come, joyful and triumphant, O come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. O come, let us adore. O come, let us adore. O come, let us adore in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, tayo sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdana, sinasamba ka namin sa dakila mong kakalatian. Panginoon aming Diyos, hari ng langit,
David, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugno sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David. At sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang tutubos at maghahari sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipo. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Binigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hungkong nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David nung
mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahin mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambit. Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanyang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambit. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na inilihim sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa bayang hinirang, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo ang lahat. Tinatawag po sina Brother Boy and Sister Delia Posadas and family. Mr. and Mrs. Felipa Morito and family. Mr. and Mrs. Joel Gonzalez and family. Mr. and Mrs. Joy Trahe and family. Brother Ben and Sister Chari Hadok and family. At Miss Genia Basig and family para sa pagsisindi ng kandila sa korona ng Adbyento. Kandilang may inang sa inang ang dulot sa mundong naghihintay. Sa pagpawid ng kadiliman, kasalanay ng pag-asa. Ang dulot, siyang saya ng kapastuhan. Siyang saya ng kapastuhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa mga linggo ng aming paghihintay, Ikaw ay lagi naming kadaupang puso. May saya sa aming puso ngayong lubos naming nauunawaan kung bakit dumating ka at kung bakit dapat kaming maghintay para sa susunod mong pagbabalik. Tanda ng aming pasasalamat. Kami ay nangangakong mamumuhay ayon sa kagustuhan mo para sa amin. Tatanggapin namin ang isa't isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Hindi kami magiging pabigat sa aming kasambahay. Bagkus, magmamahalan kami tulad ng pagmamahal mo sa amin. Pagsunod at paggalang ang mananatili sa aming mga puso tulad ng sa hindi namin hahayaang magkaroon sa aming pamilya ng balakid tungo sa isang Kristiyanong samahan na puno ng pag-aaruga, pagtutulungan, pagdadamayan at pagmamahalan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na sina Brother Boy and Sister Delia Posadas and family, Mr. and Mrs.
Filipa Morito and family, Mr. and Mrs. Joel Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Joy Trahi and family, Brother Ben and Sister Chari Haddock and family, Miss Jenia Basig and family. Loobin mo pamayanihan at tapat ng pagmamahala ng aming tahanan at maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong pagkahari. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos, ang salita mong kaloob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi pangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria,
Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagtataka po kayo kung bakit ang ating ebanghelyo same lang, no? Kung nagsimba kayo kaninang umaga ng 4:30 hanggang 8, 6 at saka ngayon, sapagkat ngayon kasi ay Sunday at natapat ang ating Misa de Gallo o simbang gabi sa Sunday, kaya ang readings the same, pero ang suot ng pari ay puti sapagkat ngayon ay although Sunday ngayon, pero yung ating ay simbang gabi. Kaya susundin natin yung simbang gabi. Unless otherwise, kung ito ay Sunday Mass. Pero kasi simbang gabi, isundin natin, no? Kaso lang ang readings natin at ang ebanghelyo ay kukunin sa Sunday. Mga kapatid, binati ng Anghel Gabriel si Maria na ang sabi, matuwa ka o magalak, kalugod-lugod ka sa Diyos. Hindi lang kalugod-lugod sa Diyos, kundi ang sabi niya pa, sumasa iyo ang Panginoon. Sumasa kanya ang Panginoon. Ang taong walang kasalanan, palagi ang Diyos ay nasa kanya. Lagi niyong tandaan. Ang taong namumuhay sa kaliwanagan, ang Diyos ay sumasa kanya at siya ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At ang taong ito na walang kasalanan ay palaging masaya. Kaya sa buhay ninyo, titignan ninyo kung maligaya ba kayo ngayon o hindi. Kung hindi kayo maligaya, magnilay-nilay tayo. Ako ba'y nabubuhay sa Diyos o nabubuhay sa kadiliman? Kasi ang taong walang kasalanan, ang taong namumuhay sa liwanag ay masaya. At ang taong namumuhay sa Diyos ay maraming biyaya. Biyaya, hindi lang mga material na bagay, kundi yung buhay. Hindi lang buhay, kundi yung tinatawag natin good health. Biyaya ng pamilya, kaibigan, lahat-lahat ay ibinigay ng Diyos sa tao na sa Kanya. At ang taong walang kasalanan o nabubuhay, kasi ang taong walang kasalanan, si Maria lang yan, no? At si Jesus. Ang taong nabubuhay sa kaliwanagan ay hindi takot. Bakit? Dahil ang kanyang ginagawa ay palagi sa kaliwanagan. Kaya hindi siya takot. Napapansin ninyo ang taong nabubuhay sa kasamaan, palaging nagtatago. Nakakita ba kayo magnanakaw na papasok sa inyong bahay ay may liwanag ba? Hindi, di ba? Kaya ganun. Ang taong gumagawa ng masama ay palaging nagtatago sa kaliwanagan, sa kadiliman, bagkus siya ay takot. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, nung si Maria, no, bago, after na in-announce ng anghel na siya magdadalang tao, nung siya nagdadalang tao na kay Jesucristo, ito ang kanyang ginampanan. Tinanggap niya ang tinatawag responsibilidad at nakasalalay noong unang panahon ang kanyang buhay kapag yung responsibilidad na kanyang tinanggap ay hindi pananagutan ng isang lalaki sapagkat noong kapanahunan ni Maria, ang isang babae kapag nabuntis na walang asawa ay babatuhin hanggang mamatay. Kaya po, nung lilisanin na siya ni Jose, nagpakita din ang anghel. Huwag kang matakot. Yun din ang sabi ng anghel. Sapagkat ang pagiging ama, dinadala ni Maria
ay hindi kasalanan at ito'y ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya po, kung nakikita ninyo si Maria sa kanyang murang edad, siya po'y naging responsable. 15 years, no? According sa aking nakikita, no? Na nabasa, 15 years or 14, something nandyan yung kanyang age. Kaya titignan natin ngayon sa mga anak natin na 14 years old. Minsan, 14 years old, 15, 16, 17, wala pang kamuwang-muwang. Palagi pa rin naglalaro. Hindi mautusan kasi nagtitiktok. Sinong palaging nagtitiktok dito? Pakitaas yung kamay. Iba sa inyo, nakikita ko, no? Nakikita ko, sabi ko, my God, parang akong nahihiya dito, ano? Alam mo yung sasayaw ka, ipapakita mo, sana pumalambot yung katawan na parang sinimento, ng tigas-tigas. Hindi po ako nang lalait, pero gano'n, no? Parang, alam mo yun, no? Pero siguro sila hindi nahiya, no? Pagkus sa kanila, iba na kasi yung trend ngayon, no? Kaya sa mga bata ngayon, mahirap. 14 years old, nag-ML, naglalaro. Hindi mo mauutusan, no? Kapag uutusan mo, matalo, lagot ka, no? Kasi natalo sila. Ganun na ngayon. Pero sa kapanahonan ni Maria, hindi, no? Tinanggap niyang responsibilidad na kahit kamatayan, no, ay kanyang isinuong upang masunod lamang ang kagustuhan ng Diyos. Kaya po sa taong nagdadala kay Jesus, yung taong hindi gumagawa ng kasalanan at namumuhay sa kaliwanagan at nagdadala kay Jesus, sila yung taong masayahin, maraming biyaya at hindi takot at responsable sa kanilang buhay kahit na ang buhay nila ang nakasalalay. Ito yung ginagawa ng mga santo kung bakit kahit kamatayan ay kanilang sinusuong. Dahil hindi sila natatakot sapagkat dala-dala nila si Jesus sa kanilang buhay. Pero yung tao na hindi dala-dala si Jesus sa kanilang buhay, o ibig sabihin hindi nila sinusundan ang yapak ni Jesus, ibang yapak ang kanilang sinusundan, sila ang tao na nabubuhay sa kadiliman at palaging takot. Ang taong palaging takot ay palaging gumagawa ng kasalanan. Takot mawalan ng pera, magnakaw. Diba? Takot maubusan. Kaya uunahan ng iba dahil takot maubusan. Palaging gumagawa. Takot na mawalan ng lupa. Kaya kahit kapatid ay kakalabanin upang makuha lamang ang lupa, ang minana. Kahit nanay, tatay, buhay pa, gusto kunin na takot. Baka pag namatay ng kanilang nanay, baka hindi maibigay sa kanila. Yan ang tao na mumuhay sa kadiliman. Pero pinapaalalahanan tayo sa ating ebanghelyo na huwag tayong matakot. Kapag hindi man natin makayanan ang mga pagsubok sa buhay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong matakot. Nandiyan ang Espiritu Santo upang tumulong sa atin. Ang Espiritu Santo na nagpapaunawa sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya nung si Maria, hindi niya nagugulumihanan, sinabihan lang siya ng anghel, makinig ka. Ang problema kasi ngayon sa ating panahon, ang mga tao ay hindi na marunong makinig. Kapag pinagsasabihan, ibig sabihin, para sa kanila, mali agad sila. Hindi, kinokorek ka lang. No? Hindi ka naman, or what I'm trying to say is that, maaring tama ka, pero mas may maganda pang idea kaysa sa idea mo. Kaya makinig, dapat makinig. Alam nyo kung tayo'y palaging nakikinig, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, unti-unti madadala natin si Jesus sa ating buhay. Kaya po, sa mga bata ngayon, sana
respetuin ang inyong mga nanay. Sana makinig kayo sa inyong nanay, sa inyong tatay. At kayong mga tatay at nanay, sana maging responsable din kayo katulad ni Maria. Sapagkat ang isang nanay at isang tatay, kapag hindi responsable sa kanilang mga anak, equals to isang batang napapariwaran. Ibig sabihin, ang kanilang mapuproduce na bata ay isang batang basagulero. Naalala nyo sa Facebook noon may lumabas isang isang tao na kahatulan ng kamatayan. Sabi niya sa kanyang nanay, kung ang hustisya ay sapat at para sa lahat, hindi lang sana ako ang sisintensyahan ng kamatayan, pati na ikaw, nanay, sabi niya. Bakit? No? Nung ako'y nagnakaw ng bisikleta, tinulungan mo pa akong itago sa kay tatay. Nung ako'y nagnakaw ng pera sa kapitbahay, kasama pa tayong namili sa mall. Kaya yun yung sabi niya. Sabi niya, isang maliit na bata pa lang ako noon at nagiging pasaway na binatilyo at isang naging kriminal na tao. Noon, kailangan ko lamang iwasto, hindi aprubahan ang mga nagawang kasalanan ko. Gusto ng bata na iwasto lang siya sana, pero palagi siyang, akala niya tama, pero kaso lang, ang kanyang nanay ay pinapakita, hindi siya sinasaway. To make the story short, hindi siya sinasaway. Kaya sabi niya sa bandang huli, napatawad na kita, nanay, sabi niya. Salamat sa buhay na binigay mo at salamat sa tulong upang mawala ito. Ibig sabihin, nagpapasalamat siya sa nanay niya na binigyan siya ng buhay, binigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Nagpapasalamat din siya na tinulungan siya upang mawala ang buhay na ibinigay ng kanyang nanay. Kaya po sa mga nanay, lagi niyong intindihin palagi ang kapakanan ng inyong mga anak. Magandang mag-asawa, pero sana kilalanin natin. Magandang tumayo ng isang pamilya or magbukod ng isang pamilya, pero lagi nating isipin anong pamilya ang dapat kong tawag ito bukurin. Kaya po sana kilalanin ninyo ang inyong partner. Kung kayo man ang may problema, may pag-asa. Habang buhay, tayo ay may pag-asa. Sundin natin kung tayo ay tatay, na minsan hindi natin maintindihan, nandyan si San Jose na ating tularan. Kapag hindi pa tayo bilang isang batang nanay, hindi pa tayo masyadong mature, nandyan din si Santa Maria na ating sundan. At kapag tayo ay papariwarang bata, lagi mong tandaan si Jesus. Isang bata na hindi nagrireklamo. Isang hari na bumaba sa langit, bagkus ang kanyang natanggap sa mundo ay isang krus, 3 pako, at isang puro ng tinig. Kaya sa mga bata, dapat sundan natin si Jesus. Maging mapagmahal tayong anak para sa ating nanay at tatay. Minsan lang yan sila mabuhay. Kaya tayo din, minsan lang din tayo mabuhay, kaya magmahalan tayo. Please all stand. Sumasampalataya mo sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang tulad ni Maria, maging bukas at tanda ang ating mga puso at isipan sa mga nais at kalooban niya sa ating pamumuhay sa bawat panalangin nating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging bukas nawa sa pagdaloy ng banal na Espiritu, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging sensitibo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa paggalaw ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang mga hangad at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, matutunawa tayong kumalinga, tumulong at magmalasakit sa mga dukha, mga nag-iisa at napababayaan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, maging matatag nawa ang loob ng mga kapatid nating frontliner at iba bang nangangalaga sa mga may karamdaman. Gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, patuloyin nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating yumao sa kanyang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng ganap ang iyong dakilang anak na siyang naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and kind, sleeping happily in his sleeping Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukod ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao
at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, lapupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa hiling ay inihain, bilang pagkain inuwi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. Tiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihintay namin kami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos na nagalis, magkakasalanan sa liputan, awa ka sa amin. Awa ka
sa amin. Cordero na Diyos na nagayos ng kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero na Diyos na nagayos ng kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manatili pong nakaupo ang lahat. Pinapaalalahanan po na habang nakapila sa pagtanggap ng banal na komunyon, tatanggalin po natin ang ating suot na face mask. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. On the stairs of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, blessed to the weary. Return my soul to the Lord our God, who bids its away. I love the Lord. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the sins of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay our Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to
promises of the time. O Lord, save my life, be my strength. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul held its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious dawn. Follow your wings, for hear the angels' voices on high, divine, oh night, when Christ is born. Oh night, divine, oh night, oh night divine. All on your knees, oh hear the angels' voices on high, divine, oh night, when Christ is born. Oh night, divine, oh night, oh night divine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay habang kapalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilan pong mga paalala. Amin pong pinasasalamatan ang mga family sponsors na nagsindi ng kandila ng Adbyento, ang pamilya ni Brother Boy and Sister Delia Posadas, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Felipa Morito, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Joel Gonzales, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Joy Teraje, ang pamilya ni Brother Ben and Sister Chari Hadok, at ang pamilya ni Miss Henia Basig. Maraming salamat po. Ang kulay po ng kasuotan sa ikapitong araw ng simbang gabi ay kulay lila o violet. Hinihikayat po ang lahat na magdala ng canned goods, noodles o anuman pong maiaalay. Atin po itong pagsasama-samahin sa ating mga ibibigay sa mga higit na nangangailangan upang may mapagsaluhan po sila sa araw ng Pasko. Sa darating po na December 24, sa ikawalo ng gabi,
tayo po ay magdiriwang ng Panuluyan 2020. Ito po ay bisperas ng Kapaskuhan at ito po ay sisimulan ng isang Christmas musical. Sa araw po ng Kapaskuhan, December 25, ang atin pong mga misa ay katulad ng mga oras sa misa tuwing araw ng linggo. Sa umaga po, sa ika-6 at ika-8 ng umaga, at sa hapon naman po ay alas 5 ng hapon at ika-6 at kalahati ng gabi. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiawi ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalang. At ang bawat isa ay nagsibaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang ditong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan.